Magandang araw mga kasandigan. Ako si Father John Brian Samson at ito ang Kamanlalakbay sa Pag-asa, mga pagnililay at panalangin. Halina tayo manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa pagbibigay sa amin ng inyong bugtong na anak. Niloob mong maging kagaya kami ni Jesus, maliban sa kasalanan. At dahil dito, pinagdaanan niya ang tuwa at hapis, kagalakan at sakit ng buhay. Sinuong ni Jesus ang kamatayan upang mula rito, maakay niya kami sa kalwalatian ng muling pagkabuhay. Sumasamo kami sa iyo, banal na Diyos, na sa aming paglalakbay, makita naming hindi kami nag-iisa. Marinig naming nangungusap si Jesus sa araw-araw. Malasap namin ang kanyang pagmamahal at maramdaman naming inaakbayan kami ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kabutihan ng aming kapwa. Huwag mo po kaming biguin o aming maawaing Diyos. Sa iyo nagmumula ang aming pag-asa, lakas at buhay, at sa iyo rin namin ito iniaalay. Ito'y aming panambitan sa pamamagitan ni Jesus, aming guro, kapatid at kaibigan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahan loob ng Diyos. At tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makababahagi sa kanyang kalwalatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtatyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Magandang araw mga kapatid. Sa oras po na ito, inaanyayahan ko kayo na manahimik at simulan po natin ang pagninilay sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Sa pamamagitan po ng recollection na ito, ating pagnilay-nilayan ang pag-asa na idinudulot ng Diyos sa ating buhay. Halina po at tayo manalangin at magnilay.
Magandang araw po mga kapatid. Hayaan ninyong pagnilayan natin ang tema ng pag-asa bilang lakas na hindi nabibigo sa pamamagitan ng paghihimay sa ating binasang salita ng Diyos mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Para sa marami po sa atin, napakahirap ipaliwanag o bigyang kahulugan kung ano ang pag-asa. May isa akong sakristan na minsan kong tinanong, palagay mo ano ang pag-asa? Sagot niya po sa akin, basta, positive mindset ba? Palagay ko, hindi lang ho siya ang may ganitong pag-unawa. No? Siguro, ang iba rin sa atin, ang tingin po sa pag-asa ay optimism o yung disposisyon o kakayahang tingnan ng mga positibong bagay o pangyayari sa ating buhay. Pero, paano kung naubos ng optimism o positivism mo? Paano kung psychologically o emotionally drained ka na? Saan ka huhugot ng pag-asa? Paano yun? Susuko ka na ba? Susukuan mo na ba? Ibig sabihin, hindi lang basta positive thinking o manifesting ang pag-asa. Hope is more than that. No? Sabi nga sa ating tema, ang pag-asa, hindi ka binibigo. Sabi ni San Pablo, hindi tayo binibigo ng pag-asa. Kung gayon, paano mangyayari ito? Dito na tayo magsimulang maghimay at magnilay. May isang natatanging salita sa verse 2 ng binasa po nating sulat ni San Pablo na magbibigay liwanag sa ating pinagninilayan. Hayaan ninyong ulitin ko. Sabi po doon, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahan loob ng Diyos at tayo'y nagalak dahil sa pag-asang tayo'y makababahagi sa kanyang kalwalatian. Sa salin po sa English, mas angkop, mas malinaw po. Through Him, by faith, we are in possession of an introduction to this grace in which we stand. And let us glory in the hope of the glory of God. Yun pong salitang introduction ay nakasalin sa orihinal na Greek na prosagoge. Ngayon, dalawa po ang maaaring kahulugan nito. Dito po iikot ang ating pagninilay. Una, ito pong salitang prosagoge ay madalas ginagamit kung meron pong ipakikilala na isang tao o ilalapit sa presensya ng isang hari. Dito po sa konteksto ng sulat ni San Pablo, ginamit yung salitang prosagoge, no? Para ipaunawa sa ating sa pamamagitan po ni Jesus, tayo ay ipinakilala sa presensya ng Diyos, nakataas-taasan. Alam niyo po, nakalulubag ng loob na isipin na noon sa lumang tipan, ang paggalang ng mga Hudyo sa Diyos bilang dakila at makapangyarihan ay nagresulta upang makita rin nila ang Diyos bilang minsan masyadong impersonal. Ni hindi nga po dapat banggitin ang kanyang pangalan. Ngunit sa pagdating po ni Jesus, ipinakilala niya sa atin ang Diyos bilang Ama. May ugnayan, may relasyon, malapit sa ating puso. At yan po yung nakapagbibigay ng lubag sa ating kalooban. Mga kapatid, ang pag-asa po ay hindi lang basta optimism o positivism. Ito po ay nakaugat sa ginawa ni Jesus sa atin. Ipinakilala niya tayo sa Ama. Itinama niya ang ating ugnayan sa Diyos. Ngayon po, ang tawag po dito sa teolohiya ay justification. Through Jesus Christ, our relationship with God was made right. No? Hindi na ho tayo lumalayo sa Diyos na akala natin kaunting maling gawa natin, parurusahan tayo, no? Kay Jesus, ang ugnayan natin sa Diyos ay nakaugat po sa awa. Sa awa na nagdadala sa ating tumugon ng tama't mabuti. Kaya po, gagawa tayo ng mabuti, hindi dahil takot tayo sa Diyos, kundi dahil mahal natin siya. At mula po rito, mga kapatid, nakaugat ang ating pag-asa. Sa ating relasyon sa isang Diyos na mabuti at mapagkakatiwalaan. Kaya naman, tayo hindi nabibigo. Sa kabila po ng ating mga pinagdaraanan sa buhay,
hindi tayo sa sarili nating kakayanan nakadepende, no? Kundi sa pangako ng Diyos. At ano po bang naging pangako ng Diyos mula noong paman? No? Sabi po niya, I will be your God and you will be my people. At yan po ay nagkaroon ng katuparan sa sinabi ni San Pablo sa Romans chapter 14 verse 8. Sabi po niya doon, tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay. Ano man ang mangyari, inaangkin tayo ng Diyos. At kung tayo sa Diyos, wala tayong dapat ikapangamba. Ang ikalawa naman pong pangunawa sa prosagoge ay bilang isang lugar, no? Na noong panahon ng mga sinaunang Griego, ito po yung lugar kung saan dumadaong ang mga sasakyang pandagat, no? Kaya po ang prosagoge ay pwede ring maintindihan natin bilang daungan o harbor. Napakagandang imahe nito para sa tema ng pagdiriwang natin ng Jubileo dito sa ating diocese. Sabi po doon, kamanlalakbay ng pag-asa. At sa logo po ng Jubilee, makikita natin ang simbahang naglalakbay na nakasakay sa bangka. Akma po ito sa ating buhay Kristiyano sa lahat ng aspeto. We are all in this journey towards the kingdom of God. At sa isang naglalakbay, meron pong kapayapaan, meron din namang unos. Hindi po mawawala ang mga alon na babayo sa ating bangka, gugulo sa ating pagsasamahan, yayanig sa ating mga pangarap sa buhay. Pero, dapat tayong magalak sa kabila ng lahat ng ito dahil sa pamagitan ni Kristo, meron tayong daungan. Ibig sabihin po, makararating tayo sa ating patutunguhan. Ang punto rito ni San Pablo po ay ito, no? Hanggat sa ating sariling mga lakas tayo nakaasa, hindi magiging panatag ang paglalakbay. Ngunit kung kay Kristo tayo nakatitig, huhupa ang unos at makauusad tayo sa paglalakbay ng buhay. Maganda pong balikan ng tagpo sa Ebanghelyo kung saan pinahupa ni Jesus ang unos habang nasa bangka siya at ang kanyang mga alagad. Sa tagpong ito, ang tanong po ni Jesus, nasaan ang inyong pananampalataya? Binigyan din ni Jesus ang pananalig sa paghupa ng unos. Pananalig sa Kanya na kasama natin lagi sa bangka ng buhay. Ang taong ito ng Jubileo ay paalala na dapat nating sariwain ang pag-asa natin kay Jesus na kasama natin lagi sa bangka. Isa pong personal na pagbabahagi. Para po sa akin na isang batang pari, ang pinakamalaking hamon ay hindi po yung madalas na pagganap ng maraming schedule sa parokya. No? Ito po yung list of my concerns. Maraming ginagawa. Pero para po sa akin, yung pong pagsunod, obedience, ang pinakamalaking pagsubok sa aking pananalig. Ang mapunta po sa mga assignment na minsan hindi ko nakikita ang halaga, ang para po sa akin pinaka-challenging, no, sa buhay pari. Pero sa mga masasabi kong struggles na ito, mas ipinauunawa ng Diyos ang halaga ng grasya niya at hindi po yung lakas o talento ko sa buhay pagpapari. No? Kaya sabi pa ni San Pablo sa kanyang sulat sa versikulo 3,
Ikinagagalak din natin ang kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Mga kapatid, sa ating po mga kahinaan, doon lalong nagniningning ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pagharap natin sa mga unos ng buhay, doon lalong pinadadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Mga kapatid, there is grace in suffering. There will always be hope amid suffering. Ito po ang dahilan ng pagdiriwang ng mga hubileyo. There will always be hope for us no matter what. Kaya po, magandang makita natin na hindi natin dapat inaatrasan ang mga pagsubok sa buhay. Muli, balikan natin ang dahilan bakit ang pag-asa'y hindi tayo bibiguin. Prosagoge, yun po ang salita. Dahil pinakilala na tayo ni Jesus sa kanyang Ama, inangkin na tayo ng Diyos noong paman. Dahil kay Jesus, meron tayong maaaring daungan kapag malalakas ang alon ng hamon ng buhay. Sa daluyong ng tukso at kasalanan, hindi tayo magpapagapi dahil si Jesus ay nakasakay rin sa ating bangka. Ang huling bahagi po ng ating pagninilay ay minarapat kong maging isang praktikal na paalala base po sa sinabi ni San Pablo sa verse 5 naman. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ibinuhos sa atin ang Espiritu Santo nang tayo ibinyagan. Tinatakan na tayo ng Espiritu bilang tanda na tayo'y pag-aari ng Diyos. Ang tawag po natin dito sa teolohiya ay phragis o baptismal character. Nakaukit na sa ating puso ang tipan ng Diyos kay Kristo Jesus. I am your God and you will be my people. Yan po ang tipan. At dito tayo humuhugot lagi ng pag-asa sa pag-ibig na ibinuhos sa ating puso. Ngunit itong tatak ay maaari pong lumabo o matabunan ng dungis ng kasalanan. Kagaya ng isang marker ng simbahan kung saan nandun lahat po yung detalye, pagkakakilala sa parokya, minsan po natatabunan na ng dumi, alikabok, kaya hindi nabibigyang halaga ng mga tao na bumibisita sa simbahan. Dahil po sa kasalanan, lumalabo ang karakter na ito, natatabunan. Hindi man nawawala, pero hindi na nabibigyang halaga. Ngayon, ano po ang pwedeng maging panlinis? Tatlo pong ibinibigay sa atin ng simbahan na nagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Word, sacrament, at charity. Doon po muna tayo sa una, word. Paalala po sa atin, magbabad tayo sa salita ng Diyos. Please, read the Bible. Hindi ho ito display o sa bahay lang. Naalala ko po yung kwento nung kami po'y high school, pinagdala kami ng Bible. Ngayon, meron ho akong katabi, kaklase ko, sabi sa amin ng pare, sige, taas niyo Bible, taas. Sino may dalang Bible? Taas. Di ngayon po, taas kami. Yung kaklase ko, kasama ng magulang niya, tinataas niya yung Bible, pinipigilan ng tatay, huwag mo itaas, huwag mo itaas. Yung kaklase ko, pakulit, tinaas niya yung Bible. Naghulugan po ngayon mga ticket ng loto mula sa Bible. Makikita ninyo, bakit ganun ang ginawa sa Bible? Pampaswerte, di ba? Kasi akala natin display. Paalala po sa ating mga kapatid, basahin ho natin ang Biblia. Kasama rin po dito ang buhay pananalangin. Engage in communication with the Lord. Kaya ho, pag pinagsama nito itong dalawang ito, we must pray with the Word of God. Hindi lang ho natin binabasa yung salita ng Diyos, dinadasal din po natin. Kaya po, mga kapatid, magbabad din tayo sa pananalangin.
Hindi natin lubos na mararanasan ang mga salita ni Jesus na, ako ito, huwag kayong matakot. Sinabi po niya sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 14, verse 27. Hindi po natin yan mararamdaman at mararanasan kung hindi tayo magdadasal. Prayer is indispensable for the one who hopes. Pangalawa po, sacrament. Ang mga sakramento po ay mga nababanaagang tanda na itinatag ni Jesucristo upang ipagkaloob ang grasya sa atin. The sacraments are Jesus' extending hands to and for us. Parang inaabot tayo ni Jesus. Binubuhay, pinapagaling, at pinapakain tayo ng Diyos sa mga sakramento para maipagpatuloy ang buhay. No? The sacraments are our way of communication and relationship with God. And God's way also of relating and establishing His covenant with us. Ngayon po, isang maikling kwento. Alam po ninyo, kami po mga pare, hindi dapat kami naghahanap ng kapalit kapag nagbibigay kami o dinudulot namin ng mga sakramento sa iba. Pero po, hayaan ninyo na sa pagkakataong ito, magbigay po ako ng very personal sharing na isa po sa mga consolation ko bilang pare ay kapag ka po halimbawa naglalakad ako sa labas ng parokya o mall, bigla akong may lalapit sa akin. Tapos sasabihin, Father, kami po yung mga kamag-anak nung pinahiran ninyo ng langis. O Father, kami po yung natatandaan nyo po ba? Pumunta po kayo sa bahay namin, nagmisa po kayo nung namatay po yung nanay ko, yung lola ko. Yung po mga ganung mga bagay. Hindi lang po dahil nagpapakilala sila, kundi ang dinudugtong po nila doon, sinasabi nila, alam mo Father, thank you. Kasi po, ramdam namin na nandun ang Diyos ng mga panahon na malungkot po kami. At sa akin po, consolation nyo. Tingnan nyo po yun. Sa pamamagitan po ng mga sakramento, ng banal na Eucharistia, ng pagpapahid ng langis at lahat pa ng mga 7 sakramentong ito, dito po pinaparanas ng Diyos na hinahawakan niya tayo, na inaakay tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, frequent the sacraments. The sacraments are God's way of reaching out to us and our way of establishing relationship with Christ. At ang huli po ay charity. Ang nagbibigay lakas sa apoy ng pag-asa ay pag-ibig po sa kapwa. Hindi po ganap ang pag-asa ng tao kung akala niya ang pagiging makadiyos ay hiwalay sa pagiging makatao. Tandaan po natin, nalilinaw po yung pag-asa kung kagaya ni Jesus, may pag-ibig tayo sa kapwa. Ang kawang gawa po o charity, ang tugon natin sa Diyos na nagbibigay lakas sa ating puso, ano man po mangyari sa ating buhay. Kaya po, hope is fulfilled in charity. So 3 po yun, no? Word, sacrament, and charity. Sabi po ni Papa Leo Magno, no? Isang santo at dakilang Santo Papa na nabuhay sa panahon ng kagipitan po sa Roma dahil sa nakaambang pagsakop ng mga dayuhan tribo. Sabi po niya, the cross of Christ is the true ground and chief cause of Christian hope. Ang krus ni Kristo ang ugat at dahilan ng ating pag-asa bilang mga Kristiyano. Alam po ninyo, sa dami ng pagsubok na pinagdaanan ni Papa San Leo, nakasalalay sa kanya noon ang buhay ng mga walang laban ng mga Romano. Pinili po niyang pagmasdan ang krus ni Kristo bilang dahilan ng kanyang pag-asa. Hindi po ito wishful thinking o optimism lang. Ang pag-asa niya na matatapos ang unos
ay sa katotohanang laging magwawagi ang Diyos. Hindi namin malaman nung community kung ano gagawin namin. Unti-unti na parang nanlumo, no? Spiritually, pati physically, bagsak, no? Dahil hindi namin alam kung saan kami lalapit, kung saan kami pupunta, dahil wala naman kami talagang specific na hawak na parokya. Dahil ang mga brother ay hindi naman nag-administer ng mga sacraments. So doon kami talaga sa gawain ng awa. Pero sa mga pagkakataon na yon, doon dumating na inisip namin na ito'y pagsubok lang o parang pinupurify lang yung gawain na sinimulan ni Brother Francis. Mga kamanlalakbay, ako si Brother Raymond Marquez ng Brothers of Mercy of St. John of God, kung saan ako ay naglilingkod ngayon bilang prior ng Hospicio de San Juan de Dios. Nagtatrabaho ako sa isang drug rehab nung nakilala ko ang mga Brothers of Mercy sa pangunan ni Brother Francis that time. Iyan ay dahil kay Monsignor Angel, dahil pinakilala niya ako sa kanya. At doon nagsimula yung vocation ko na magkaroon ng mag-alaga din sa mga may sakit. Pero nung una, kasi hindi ako pinayagan agad sa rehab na mag-resign. Kaya ang nangyari ay tuwing day off ko, saka pupunta sa Bukawi para mag-search in. So actually, ang naka-attract sa akin doon ay yung prayer life nila nung una. Kasi kinachant nila yung Divine Office prayer, then yung mga Gregorian chant. So mula doon nagsimula na lumalim sa akin yung pagnanasa na maglingkod bilang isang brother. So, nung pumasok ako, 2002, dire-diretso na yon hanggang sa nagpe-perpetual. Right after na pe-perpetual ko ay na-assign na ako bilang isang prior. At ang gawain nga namin bilang isang brother ay dalhin yung awa at pag-ibig ni Kristo sa mga may sakit, lalo na sa mga psychiatric abandon. At ito yung gawain ng Hospicio de San Juan de Dios sa Bukawi, Bulacan at sa Busos, Bulacan. Sa Bukawi, andun yung mga lalaki na pasyente at sa Busos yung mga babae. Araw-araw, pumapasok kami sa infirmary after ng prayer or after ng misa para gawin yung mga gawain na ginagawa ng isang brother. Una, yung pagpapaligo, paglilinis ng kuko, pagpapakain, lahat yun, pati yung mga regular na gawain ng pasyente, kailangan din kasing supervise dahil ang mga pasyente ay wala sa katinuan. So mula noon hanggang sa 4 years ago, nung lang dumating yung problema ng hospisyo. So, sabi ko nga kanina, ang gawain namin bilang brother ay dalhin yung awa at pag-ibig ni Kristo sa mga may sakit. At dahil doon, ay nadadala namin yung pag-asa na sa mga tila, nawalan ng pag-asa dahil yung mga alaga namin ay mga napupulot sa kalsada. So, ibinabalik unti-unti yung dignidad nila bilang isang tao at tinuturuan sila na maibalik sa katinuan kung kaya sa pamamagitan ng mga gamot. At dahil doon ay nabibigay din yung pag-asa sa bawat isa na aming pinaglilingkuran. Kaya sabi ko nga, 4 years ago, nagkaroon kami ng problema dahil ibinenta yung lupang tinatayuan ng Hospicio de San Juan de Dios sa Bukawi, Bulacan. So, mabigat dahil una ay nawala na ang Brother Francis dahil namatay siya 7 years ago. At kami ay natira na dalawa na lang kami na brother. Plus yung mga companions ng kasama namin sa community. At dahil doon ay parang bumigat o nanlumo yung gawain namin bilang mga brother dahil paano namin ililipat o sa namin ililipat yung mga pasyente na that time ay halos 100. At wala kaming paglilipatan sa kanila kasi may dumating ng notice na pinapalayas kami. So,
kung saan kami nakarating, humanap ng mga pondo para mabayaran muna nung umpisa yung lupa, pero ito ay ibinenta nga sa iba. Kaya nauwi kami sa pagpapagawa ng ginagawa ngayon sa Busos, Bulacan, katabi ng hospisyo para sa mga babae. So doon pala makikita mo na yung pagkilos ng Diyos, dahil nung una wala kaming lupa na tatayuan. At nung kinasap namin ang Kuya Naxing Perez, ay hindi siya nagdalawang isip na ibigay pa yung katabing lote para mapagtayuan ng hospisyo. So ngayon, ang naging problema naman namin ay ang budget para sa pagpapatayo. Dahil hindi naman basta-basta yung building na gagawin. Ito ay para sa mahigit 100 dapat na pasyente, dahil maraming pasyente yung nakukuha sa kalsada. So, unti-unti ay nahirapan. No? Hindi lang kasi yung pang-araw-araw na pagkain, may mga gamot pa na kailangan bilhin, which is mas mahal pa sa pagkain. Then, dumating itong problema na mas mahal, mabigat pa sa pagkain at sa gamot. Yun nga yung construction ng building, dahil napakalaki ng gastos ngayon, napakamahal ng mga materyales. At ganoon din yung labor. At dahil doon ay hindi namin malaman nung community kung ano gagawin namin. Unti-unti na parang nanglumo, no? Spiritually, pati physically, bagsak. No? Dahil hindi namin alam kung saan kami lalapit, kung saan kami pupunta. Dahil wala naman kami talagang specific na hawak na parokya. Dahil ang mga brother ay hindi naman nag-administer ng mga sacraments. So doon kami talaga sa gawain ng awa. At yun yun sa pagpangangaral ng kay Kristo sa pamamagitan ng gawa, hindi siya sa salita o sa ambo. At pero sa mga pagkakataon na yon, doon dumating na inisip namin na ito'y pagsubok lang o parang pinupurify lang yung gawain na sinimulan ni Brother Francis. At kung saan kami lumapit para humingi ng tulong. Siyempre, doon naman maradama ngayon yung pagkilos niya, dahil hindi naman nagtagal, no? Nakapagpasimula agad ng pagpapatayo. Una yung mga pundasyon. Pundasyon pa lang, inabot na may 8 million na mahigit, dahil malaking poste ang kailangan, dahil yung lugar ay hindi naman basta-basta malambot na lupa. Hindi siya regular na lupa, medyo malambot yung lugar, so kailangan tibayan talaga yung pundasyon. Then, kasabay doon ang pag-decide namin na itigil muna yung pagtanggap ng mga pasyente na kahit masakit sa amin, dahil nasa fourth down namin na yung hospitality na tumanggap ng mga pasyente na hindi ito magtatanggi ay araw-araw siguro. Yun yung mabigat sa amin. No? Araw-araw na tuwing may makikita kaming pasyente sa kalsada, tuwing may tatawag na nag-i-inquire para mag-refer ng pasyente, ay inihingi namin ang tawad na hindi namin magagawa yung itong vow na to, dahil nga sa problema. No? Dahil kung sakali magkaroon emergency, walang pagdadalan sa mga pasyente. At last year, February 8, ito yung mas matindi pang pagsubok, dahil di pa katapos yung lilipatan, hinarangan pa kami ng daan. So ngayon, mag-1 year na yung daan sa Bukawi ay sarado pa rin hanggang ngayon. Nag-hearing pa at hindi pa malinaw kung ano yung magiging hatol ng korte doon sa daan na yon. So ngayon, lalong hindi kami makatanggap. Lahat ng gawain ng hospisyo ay matigil. Yung pagtanggap, pati yung mga laboratories ng pasyente, ay yung annual laboratories nila ay hindi rin magawa, dahil hindi mo makakapasok sa loob ng hospisyo yung mobile ng laboratory. So lahat nahinto. Pati ang mga pagtanggap ng mga practicumers from different universities na makakatulong sana namin para mag-therapy sa mga pasyente ay nahinto, dahil wala namang dadaanan. Pinayagan kami ng St. Paul College of Bukawi na makadaan sa loob nila, pero nakakahiya naman kasi na lahat ng mga estudyante ay papapasokin namin doon sa St. Paul. So, since last year ay nag-stop din kami ng practicum, lahat yun nahinto. So, kahit ang therapy, kahit ang counseling, kahit ang mga medical check-up ng pasyente ay nahinto. At dahil doon ay lalong tumibay yung pananampalataya namin na dapat ituloy pa yung ganitong gawain, dahil hindi man ito dapat matapos sa ganito lang, no? Sa ganitong gawain lang. Kaya ang ginawa namin ay inahakot lang lahat yung mga donations from St. Paul to Hospicio, dadaan sa Pilapil. Then,
may mga times din na may ilang mga visitors din na nakakapasok pero pag hindi putik yung dadaanan. So, yun, pati ang psychiatrist ay huminto na rin sa Bukawi dahil di na nga siya makapasok sa loob. So, pero yung pagkilos ng Diyos ay makikita mo pa rin dahil before that nangyari, meron namang nag-volunteer na another psychiatrist sa Bustos naman para mag-check up ng pasyente. So, meron pa rin makakonsult na psychiatrist para sa mga sumpong ng pasyente. So, pero nahinto din yung therapy dahil nga wala naman kami makatulong ng mga psychology students. No? Hindi ko naman kaya mag-isa. Psychologist kasi ako. Hindi ko naman kaya mag-isa dahil sabay, kailangan i-supervise yung construction, kailangan humanap ng budget. Eh, kung ako pa magte-therapy, hindi ko nakakayanin. No? So, yun yung mga pagsubok na sumubok, hindi lang sa akin bilang isang flyer, kundi sa buong community dahil hindi naman basta-basta yung gastusin ng hospice, no? Dahil bukod sa pang-araw-araw na pagkain, yung panggamot na napakamahal. Gumagastos kami ng mahigit 100,000 a month sa medicine. At hindi naman lahat ay mahihingi sa gobyerno, no? So, meron lang mga times na makakahingi ka doon kapag kami available na medicine. Pero doon pa lang din sa gamot, minsan may dumating na mag-sponsor para makabili pa rin ng gamot. Pambayad ng kuryente, may dating na mag-sponsor para mabayaran yung kuryente. Yung sa pagkain, may dating na sponsor na magbabayad para sa pagkain. So, kahit hindi nakakapasok direkta yung mga bisita sa hospisyo, may patuloy pa rin nagpapadala yung Diyos ng mga tao para magawa yung gampanin na kailangan gawin na ituloy yung pagdadala ng awa para sa mga may sakit. Nabanggit ko kanina na ang gawain namin bilang brother ay dali ng awa at pag-ibig ni Kristo sa mga may sakit, lalo na sa mga nangangailangan. Pero yun ay kasama doon yung pagdadala ng awa, ng pagdadala ng pag-asa sa mga nalimutan ng lipunan, nalimutan ng kanilang mga pamilya. Pero dahil doon, paano namin magiging panghahawakan yung pag-asa na doon kami nakadepende sa building, no, sa hospice mismo, yung tahanan na tinitira namin na maaaring mawala kung ano man yung kahantungan ng magiging desisyon ng korte. Doon ngayon papasok yung spiritual aspect ng pag-asa, no. Dahil yung gawain namin ay hindi na naman gawain namin. Ito ay gawain ni Kristo sa buong simbahan. Dahil tandaan natin na ang bawat isa sa atin ay miyembro ng simbahang itinatag ni Kristo at bawat isa sa atin na mayroong mga pinagdadaanan, mga problema, ay dala-dala ni Kristo din yun sa bawat isa. So, yung gawain namin bilang brother ay hindi lang amin. Ito ay gawain din ni Kristo para sa lahat. So, yun yung pinanghahawakan namin ng pag-asa na hindi pababayaan ni Kristo na mawala yung kanyang sinimulan dahil alam niya na mahalaga yung gampanin nito para hindi lang para sa amin kundi sa buong simbahan. At dahil doon lalong tumibay yung pagdarasal namin bilang mga brother, bilang isang community, nagabayan kami ng banal na espiritu. Kung sino mga tao yung pwede namin lapitan, kung sino mga tao yung pwede namin maging gabay o maging tagapayo sa pagpapatayo ng building, sa paghahanap ng pondo, siya yung nagagabay, yung banal na espiritu ang nagbibigay kung sino yung mga pwede namin lapitan para maisagawa pa yung mga dapat namin gawin bilang isang brother. At dahil doon, naniniwala kami o umaasa kami na hindi matatapos doon sa problema na yon yung gawain na sinimulan ng Diyos dahil ito ay sa Kanya at siya ang gagawa para sa lahat.
pag-aakala na sapat aking mga gawa, ang isip ay tila mababa. Ngunit muli mo binigyan, agad mo ring sinindihan, apoy sa aking kalooban, init ng iyong kabanalan. Ikaw ang kapanatagan sa lahat ng alinlangan, ikaw ang aking katiyakan. Ako ay di mo pinigo, buo ngayon ang puso, tuwid at may katatagan, ikaw ang aking kalakasan. Tanging ikaw ang katiyakan, pag-ibig na walang kabiguan. Ang puso ko sa'yo'y magtitiwala, sa kalooban mo at hiwaga mananatili. Diyos na aming pag-asa. Ikaw ang kanlungan sa gitna ng kabiguan, hanggang sa dulo nitong daan. Ikaw ang pag-asa na puno ng katiyakan, di na mag-iisa, ikaw laging kasama. Tanging ikaw ang katiyakan, pag-ibig na walang kabiguan. Ang puso ko sa'yo'y magtitiwala, sa kalooban mo at hiwaga mananatili. Diyos na aming pag-asa. Tanging ikaw ang katiyakan, pag-ibig na walang kabiguan. Ang puso ko sa'yo'y magtitiwala, sa kalooban mo at hiwaga mananatili. Diyos na aming pag-asa. Mananatili, Diyos namin pag-asa. Mga kapatid, sa pagtatapos po ng ating recollection, hayaan niyo pong bigyan ko po kayo ng dalawang gabay sa pagninilay na magiging summary na rin po, no, ng lahat ng ating napag-usapan at napagnilayan sa araw na ito. Una po, pinakilala na tayo ni Jesus sa Ama. At dahil dito, malakas ang ating loob. May pag-asa tayo na harapin ang mga unos ng buhay Kristiyano. Ito po ang tanong. Ano pa po ang mga takot mo na nais mong idulog ni Jesus sa kanyang Ama para sa iyo? Pangalawa po, word, sacrament, at charity. Ito po yung mga pwede nating gawin, gamitin
na ini-o-offer ng Diyos sa atin para po mas maging malinaw at matibay yung tatak ng pagiging Kristiyano sa ating puso. Ngayon po, alin pa sa mga ito ang palagay mo nagkukulang ka? Kaya minsan, hindi mo masyadong mabigyan ng pansin ang handog na pag-asa sa iyo ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, ang pananampalatayang kaloob mo sa amin sa pamagitan ng iyong anak at aming kapatid na si Jesucristo at ang alab ng pag-ibig na pumupuno sa aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo naway pumukaw sa aming mga umaasa sa pagdating ng iyong kaharian. Sa iyong biyayang bigay, gawin mo kaming masisipag na tagapaghasik ng binhi ng mabuting balita na siyang magpapalago sa sangkatauhan at sansinukob. Taglay ang pag-asang darating ang bagong langit at bagong lupa at ang kapangyarihan ng kasamaan ay lubusan ng mapuksa at tuluyan ng mahayag ang iyong kalwalatian. Ang grasya ng hubileo ay pumupukaw nawa sa ating mga manlalakbay ng pag-asa sa pananabik sa makalangit na kayamanan at mapalaganap namin sa buong mundo ang kasiyahan at kapayapaan ng ating manunubos. Sa iyo, aming walang hanggan at mapagpalang Diyos, ang lahat ng papuri at kalwalatian magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo't maglakbay, dala ang pag-asa sa mga pangako ng Diyos na pinag-alab ng Espiritu Santo.